siglo, ang pangalang Medusa ay may mga larawan ng katakutan. Isang halimaw na may buhok ng ahas, isang titig na ginawang bato ang mga tao. Ngunit paano kung ang kwentong alam natin ay kalahati lamang sa katotohanan? Paano kung si Medusa ay hindi likas na halimaw, ngunit isang biktima ng pangyayari? Isang figura na karapat-dapat nating empatiya, hindi lamang sa ating takot. Ngayon, sinisayat natin ang kalunos-lunos na kwento ni Medusa, ang Gorgon na ang kapalaran ay tinatakan ng mga Diyos at bayaning kanilang pinaburan. Diyos sa kanila, tanggapin mo ang aking Diyos na dagat, sa dagat ka. Bakit kinuha dito? Ang ganda ng pare. Mahilig ko ang Medusa. Pwede ba akong pasok sa templo ng pamangkin? Hindi naman po bawal. Ngunit, anong pakanya rito? Ikaw, Medusa, ang babaeng pare. Nalaig ba ang pinisip mo? Huwag mo kong hawakan. Tigil mo ang pagmamatikas ng inyong ulo! Hindi! Poseidon, ang templo na ito ay banal, hindi mo ito maaaring dumihan. At ikaw, Medusa, akala ko'y dapat ka. Pinahiya mo ako! Mahal kong Diyosa, tapat ko ako sa iyo. Tapat talaga siya sa iyo, ate. Hindi may iwasan na maganap. Mahal ko ang Athena. Maniwala po kayo sa akin. Linuwisan mo ang Sagrado Espanyo. Ang iyong ganda, Medusa, ay magiging sumpa mo. Anong ginawa mo sa akin? Akala ko labis ang kagandahan ng Medusa. Athena, ikaw na ang balak ng halimaw. Poseidon, magkita tayo sa palasyo at sisiguraduhin ko magbabayad ka sa pagdumi mo sa templo ko. Sabi mo eh! Diyos na Athena ka. Mula ngayon, wala nang sino mang lalaki ang lalapit sa'yo. Kung sino mang lalaki ang titingin sa'yo ay magiging bato. Sino ba ako? Sino ba ako ng San Jose? Sino walang minsan kumagawa ay mababagay? Ako'y sa naligaw na. Isang halimaw, walang silbi, pero siya kasolusyon. Pero imposible, lahat ng tao ay magiging bato sa kanyang mga mata. Mga mata! Ano itsura ng halimaw na nakita ang hinarap ng mga gogo? Walang masalang nagsisa mo ng halimaw at wala rin naman nakakayaan ng pagbabayad sa halimaw. Isang halimaw? Sinigaw sa isang maganda. Napakaganda ng tatangka ni Poseidon. Nang siya ay lumapit sa kanya, tumakbo siya sa templo niya. Sa pag-aakalang mapoprotektahan siya ng Diyos. Hindi niya ginawa, dinala siya ni Poseidon sa malamig na sahig. Nananalangin siya para sa kaginhawaan ng Athena. Ngunit, ang Diyos ay walang ibang nararamdaman, kundi naiinis. Sigurado niyang wala na sino mang nilalang na mabubuhay. Tulungan ka doon, dahil pinipigilan ako nito. Ito ay isang hiling ni Athena ng aliw upang hindi saktan ni Medusa isang babae. Mga lalaki lamang ang pinapayagan sa templo at walang sino mang lalaki ang nakalabas. Ano man ang mangyari sa akin, sana'y makalabas tayo ng buhay. Bubuhayin tayo, walang iwanan, walang magbibitan sa kahiyaan ng kamatayan. Medusa! Ako si Perseus! At ako ang tatapos sa iyong paghihirap! Ikaw? Isa ka na may tungo ng tadhana. Kahit ikaw ay magiging bato,
kasama ng iyong mga alagad. At sila ay aming mga kaibigan. Tatapusin namin ang iyong paghihirap. Pwes, isa-isahin ko kayo lahat. Kapatid, hindi! Huwag kang manaig! Bumangon ka, kapatid! Harapin mo ako! Na ang paghihirap ni Medusa, ngunit ang aking paglalakbay ay hindi pa. Ang ulo nitong halimaw ay magiging susi sa aking tagumpay. Ang pagpapatuloy ng kwento ay nagbibigay diin sa mga implikasyon ng mga aksyon ni Perseus at patuloy na epekto ng kwento ni Medusa sa mundo. Ito ay isang mas malalim na pag-aaral ng responsibilidad, ang kalikasan ng kapangyarihan, at ang pamatagalang epekto ng karahasan.